pala na natanggap namin mula sa iyo. Ama, tunay nga po, O God, Ikaw po ang Diyos na patuloy na mag-cleanse, mag-purify, mag-transform, Panginoon, mag-sanctify ng aming mga buhay. Panginoon ko, sa mga oras na to, dahil kapangyarihan mo na kami baguhin, kapangyarihan mong linisin, kapangyarihan mong patawarin, kapangyarihan mong, hallelujah, na palitan, Panginoon ko, ang aming mga puso at isip kung paano kami makakasunod sa iyo. Hayaan mo na ang iyong mga salita sa mga oras na to na maibaba ay maging lampara ng aming mga buhay, Panginoon, kung paano po kami makakasunod sa iyo, Ama, sa mabuti at tamang gawain, Panginoon. Lord, ibigay mo sa amin yung kaunawaan, Panginoon, at pagpapahalaga sa prinsipyo, Panginoon, na matututunan namin sa oras na to. Mula sa iyong buhay, O God, pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Purihin at dakilain ka, Ama. Patuloy nga po ikaw magkaloob ng karunungan sa akin. Lord, gamitin mo lang ang aking mga bibig na makapagsalita ng katotohanan, katwiran, kapangyarihan, Panginoon, ng iyong mga salita, Ama. Pinagpala na po kami sa oras na to at nagpapasalamat po ako, Panginoon, sa aking mga kapatid, mula sa buhay ni Ate Shirley, ni Nanay Selena, ni Ate Christine, ni Ate Glyza, ni Ate Jane, ni Ate Kathleen, ni Ate Maria Allens, Panginoon, at ni Ate Billie Jean, Ama, na patuloy pong nakikiisa sa gawain ng mga kababaihan, Ama. Lord, tinataas namin ang iyong pangalan, Panginoon, niluluwalhati. Hallelujah. Pagpalain mo, Panginoon, at patuloy mo, Panginoon, parangalan ang iyong bugtong na anak na si Kristo sa pamagitan ng aming mga buhay. Purihin ka, takilain ka at tulhatiin sa pinakamataas na pagsamba sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ayan. So tayo po ay nasa Matthew. Matthew na po tayo. Verse 9 hanggang 15. Amen. So tayo po ay dumako sa Matthew, verse 9. Amen. Hanggang 15 po. Basahin po natin. Hallelujah. Matthew 12. Ayan. Sabi niya po dito, pagkaalis ni Jesus sa puok na iyon, pumasok siya sa sinagoga. May isang lalaki roon na paralisado ang isang kamay. Naroon din ang ilang taong naghahanap ng pagkakataong maparatangan si Jesus. Tinanong sila ni Jesus, naaayon ba sa kautusan ang magpagaling ng may sakit kung araw ng pamamahinga? Sumagot siya, kung kayo'y may tupang nahulog sa balon sa araw ng pamamahinga, hindi ba ninyo ito iaahon? 12. Higit na mahalaga ang isang tao kaysa isang tupa. Kaya't naaayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay. Inunat nga ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling, gaya ng kabilang kamay. Kaya't umalis ang Pariseyong naroon at nag-usap-usap kung paano nila maipapapatay si Jesus. Nang malaman ito ni Jesus, umalis siya sa lugar na iyon. Maraming tao ang sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. At dito nga po makikita natin kung paano siyang nagpunta sa synagogue. Ito po yung place kung saan, 'di ba? Andun po yung kanilang pinaka-church, no? Yun yung kanilang pinaka-church noon sa sinagoga. Doon po sila nangangaral ng mga salita, no? Kaya nga na dito nasabi ng Panginoon na kasalanan daw ba ang magpagaling sa araw ng pamamahinga kasi ito yung lugar kung saan po sila, no po, sumasamba. Amen. Hallelujah. So makikita natin dito no yung mga tao na opposition na against sa Panginoon natin. Na po? Yung alam nyo kasi sa buhay natin hindi nawawala yung against sa iyo eh. Na po? Even kayo, 'di ba? Even ako, hindi lahat ng tao gusto ako. Hindi lahat ng tao gustong makinig sa akin, hindi lahat ng tao, 'di ba? Pwede kong i-please. Amen. So sa buhay natin, dumarating talaga yung mga taong nasa opposition, no po, na against sa'yo, mga tao na against sa'yo. Amen.
Ngayon makikita natin dito yung how they express na po kung paano sila talaga directly talaga na nag-a-against sa Panginoon. Amen? At andun po yung sometimes, 'di ba? They attack. Talagang umaatake po sila. Na po. Yet nakita po ng Panginoon 'yun. Kung paano po 'yun, ano? Kaya as a faithful Jewish man, yung Jewish na nandun sa harapan niya, yung may sakit po ano na sa kamay, na po na pinagaling ng Panginoon. Na po. Dito makikita natin ano po sa katulad ng sabi ko, kung saan sa lugar ng sinagog, no, normally, doon po sila nagtatagpo, ano, yun yung pinaka church going po ng mga tao na nagpupunta doon sa lugar na yun. So, mga faithful na tao, nananampalataya sila, naniniwala sila sa Panginoon. Amen? So, syempre, yun din naman yung mga, sabi nga, faith ang nakakapag-please sa Lord. Kaya nandun si Jesus. Amen? Na po, kaya walang reason na pupunta sila doon, kundi sila po talaga ay sumasamba at nananampalataya. Amen? Kaya nga, andun po yung divine appointment ng Panginoon kasi ito naman yung bagay talaga na pinunta niya dito sa lupa eh, 'di ba? Yung mapalapit, maunawaan ng mga tao kung ano nga ba ang totoong pagsamba. Amen. Kaya nga tayo, 'di ba? Tayo po nagpupunta rin tayo sa ating mga church. Amen. Ito yung divine appointed place ng Panginoon sa atin para dito tayo magpuri, para dito tayo mag-worship, 'di ba? Para dito tayo makamit ng mga good people. Amen. Sa kanyang sariling araw. Kasi ang 7 days is araw ng Sabat, 'di ba? Pamamahinga. No po? Kaya nga dito wala tayong ibang matututunan kundi ang mga kabutihan, 'di ba? Salita ng Diyos, banal na salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga dito ano po at makikita natin yung lalaki, amen, na may sakit. At yung mga religious leader, no? Religious leader po yung pumipigil sa Panginoon. Na po yung nangongwestiyon sa Panginoon. Amen? Even sa ating mga panahon ngayon, na po, hindi naman talaga unbelievers ang nagko-question sa atin, 'di ba? Napapansin niyo ba na kapwa natin mananampalataya po, 'di ba? Ang naghihilahan pababa, kapwa natin mananampalataya ang nanghuhusga sa iyo, kapwa mo mananampalataya ang nagchichismis sa iyo, kapwa mo mananampalataya tumataga sa likod mo, kapwa mo mananampalataya kumo-question sa iyo. Amen? Kasi bakit? Hindi ka naman ko-questionin ng mga unbelievers eh. 'Di ba? Ko-questionin ka ng mga tao na nasa paligid mo. Amen? At yun po ang madalas talagang nangyari sa atin kung sino pa yung mga nasa loob ng church na dapat, 'di ba? Dapat nating naaasahan, dapat na tumutulong sa atin, 'di ba? Sila pa po yung minsan na doon pa natin makikita yung kung paano tayo minamaliit, 'di ba? Kung paano natin nakikita na nakikipag-usap sila ano kapag wala tayo, tayo ang topic, 'di ba? Sorry to say, po, that this is our generation right now. Na hindi to nawawala. Hindi to nawawala sa panahon ngayon na may mga tao talaga na nasa oposisyon at na-expose din yung kanilang mga hypocrisy. Amen. Pagdating ng panahon, 'di ba, yung dumarating yung greater concern sa atin sa mga ginagawa nila sa atin, 'di ba? Nalalantad din naman yung mga pinagagawa nila sa atin at pinapakilala din sila ng Panginoon sa kanilang mga wrongdoing. Amen. Dito sa sitwasyon na 'to, dito tinatanong ng Panginoon, 'di ba? Kung masama ba, 'di ba, ang paggawa ng mabuti sa panahon ng Sabat? Hindi ba dapat, 'di ba, ito yung mga panahon na gumagawa tayo dapat ng mabuti? Inihandling tulad niya pa, 'di ba? Sa ano, kasi ito lalaki paralyzed po nga yung kamay niya, 'di ba? Yung kanyang kamay. Amen. At dito po ipapakita ng Panginoon na walang kinalaman ang araw, na po ang oras, ang takdang panahon sa paggawa ng mabuti. Kasi yan naman talaga ang resulta ng pagiging pagsamba at pananampalataya mo eh. Nagpo-produce ka ng kabutihan inside and out. Amen? Hindi po pagiging hypocrisy na gagawa ka ng mabuti para maano ka, makita ka ng mga tao, or, 'di ba, mapuri ka ng mga tao. Ang totoong paggawa ng mabuti, ano po, yung alam mo na kailangan ng tao, 'di ba, ng tulong tapos tutulungan mo. Hindi hindi dahil Sabat ngayon, 'di ba?
Wala namang kinalaman talaga ang araw sa paggawa ng mabuti. Kaya nga inentilad niya, kung yung tupa nyo ba nalaglag sa balon, di ba? Hindi nyo ba tutulungan? Papanoorin mo lang ba na umiiyak yung tupa mo? Eh, alaga mo yun eh. 'Di ba? Kung yan tupa kaya mong pahalagahan, yun ang sinasabi ng Diyos. Higit na mahalaga ang buhay ng tao. Higit na mahalaga ang tao. 'Di ba? Kasi andun siya para manampalataya sa Diyos, 'di ba? Mapapatunayan ng tao na yon na yung kanyang pananampalataya at pagpunta sa church na yon, 'di ba? Hindi ako nagkamali. 'Di ba, ng lugar na pinantahan. Kasi ito talaga yung place kung saan matatagpuan ko ang compassion, ang healing, 'di ba? Yung love na inaano na hinahanap natin sa sanlibutang ito. 'Di ba po? Na doon natin dapat natatagpuan. Kaya lang, 'di ba? Sad to say, kapatid, minsan kapag ako, prostitute ako, limbawa pumunta ako sa church at nakita ako ng mga ibang tao, grabe ang mga tao minsan kung makatingin, ulo hanggang paa. Amen? Hindi ba pwede na tayo pong mga mananampalataya ay magpuri sa Panginoon? Lord, salamat. Kasi panahon na para itouch mo tong tao na to, na mabago ang kanyang buhay. Amen? Napalitan ang kanyang pananaw sa buhay at mabuhay siya ng may kalinisan. Hindi ba dapat yun yung mga hinahangad natin? Hindi yung pag may nakita tayong prostitute sa ano, di ba? Ito yung tamang lugar na puntahan nila. Ito yung tamang lugar na malinis sila. Ito yung tamang lugar na nagturo sa kanila. Even pa drug pusher yan. Even pa mamamatay tao yan. Even magnanakaw pa yan. Bakla o tomboy yan. Dapat yung church natin yung nagwe-welcome sa mga ganong klaseng tao. Dapat yung church natin yung nararamdaman nila yung pagmamahal, di ba? Yung pag-aaruga sa kanila, yung pagyakap sa kanila. Kasi pinandidirihan na nga sila ng mga tao sa labas eh. Pati ba naman sa church ng Panginoon, ganun pa rin yung ipaparamdam natin sa kanila? Kasi naniniwala po ako that is the last option ng taong pumunta. No? Yung sa tahanan ng Diyos. Kasi nag-e-expect sila na yung mga tao na yon mas higit na maaasahan na po sila pang unawa na inaasahan nila na makaunawa sa sitwasyon nila. Yung mga tao sa church. Na po, yung mga tao sa church na dapat magmahal sa kanila. Hindi yung pag nakita mo yung taong punong-puno ng tato mula sa muka hanggang sa paa. Imbes na, welcome kapatid, di ba? Hindi ka nagkamali ng place na pinuntaan. This is the church of God. Welcome lahat ng tao dito. Kasi dito sa lugar na to, no, hindi lang salvation, di ba? Hindi lang salvation ang marireceive mo sa Panginoon, pagbabago ng buhay, kapatid. Welcome. Saan mo gustong umupo? Upo ka lang, di ba? Ganun dapat. Kahit ano pang suot. Na po, alam niyo, meron akong kwentong naalala, ano po. Isang bata po yun na nasunugan sila, namatay yung kanyang buong pamilya. Na po. So, sa madaling salita, broken yung puso niya. Na po, worshipper siya ng church. Na po, worshipper siya ng church nila. Nung panahon na nasunog yung tahanan nila, nag-worship siya sa church nila. Amen. At malayo po yung church nila sa kanila. At isang araw, na po, sa kanyang nadatnan niya po na, yun na, namatay ang kanyang mga magulang. So, katulad din ng may sakit, 'di ba? Minsan mas mahirap ng pagalingin yung puso eh. 'Di ba na broken. Pero sabi ng Lord, malapit siya sa mga taong broken. Pumasok ngayon siya, habang naglalakad siya, napadpad siya sa isang kasi wala na siyang titiran, wala siyang mahinga ng tulong, po. Even yung church niya, hindi rin siya natulungan. Sariling church niya yun Hindi po siya natulungan ng sarili niyang church. Amen? Kung saan dun siya umaawit, kung saan dun siya nagpupuri, yung buong pamilya nila dun sumasamba. No, sad to say po. Even minsan ng church, na minsan natahanan mo walang maitulong sa'yo. Amen? Pero may pambili sila ng mga pang-design kapag may mga okasyon, no? Pag may mga okasyon na hindi naman about sa Panginoon at hindi sa pagtulong, may pambili sila ng mga gamit nila, pambili ng panghanda. Alam nyo, minsan nakakalungkot yung ganun, no? Pero pagdating sa pagtulong at sa pagbibigay, walang pondo ang church. Kaya, ako po, bilang naatasan ng Panginoon na leader po, ng ministry, po, I am nag-approach ako sa tao. At hinahakbangan ko yon, hindi ko sinasabi na sa inyo lang, po. Ang pagtulong po at ang pagbibigay, napakahalaga. Po. Ang forgive,
ang pagpapatawad at forgive din, 'di ba, sa mga tao, 'di ba, na humihingi. Giving sa mga taong humihingi ng mga tulong. Na po. At kahit hindi humihingi, kung alam natin, katulad ng sitwasyon ni Pastora Ami ngayon, hindi na po tayo dapat sabihan. Pero ako po, nagpapaalala po ako, no po, na kung sakali lang, na wag sa napipilitan, no po, wag, kasi baka magkasala lang kayo sa Panginoon. Kung hindi bukal sa puso ninyo, wag po kayo magbigay. No po, wag kayo magbigay, kasi baka magkasala lang po tayo sa Panginoon. Yung mga tao lang po na bukal sa puso ang pagbibigay. Hindi po namin kayo pinupwersa, hindi namin kayo pinupush. Sa madaling salita, dumako po tayo sa kwento ng bata. Habang sa paglalakad niya, kasi wala naman natirang mga damit sa kanya. Amen? So, ibig sabihin, marumi yung mga damit niya, gawa ng natsunugan po siya. Pagpunta niya po sa ibang church, na po, ang natira lang sa kanya yung kanyang gitara. No? Pagpasok niya po sa church na yun, umupo siya sa dulo, sa gilid, kasi di naman niya kilala yung mga tao. Tumugtog siya doon, Amazing Grace, how sweet the sound. Lumapit po sa kanya yung usher. Sabi ng usher sa kanya, huwag ka dito umupo. Ang dumi-dumi mo. Hindi ka dapat dito nakaupo. Lumabas ka doon. Hindi dito ang lugar. Sabi niya ganun. Huwag ka dito pumunta kasi nakakaya sa mga taong papasok sa church. Ang dumi-dumi ng mga suot mo, puro usok, amoy usok ka pa, puro ka ano ng uling, di ba? Kasi dahil nasunugan nga sila eh. Tinry niya pang maligtas yung pamilya niya eh. Lumabas siya. Habang naglalakad siya mag-isa, sabi niya, Panginoon, akala ko po yung simbahan, ito yung lugar para maranasan ko yung pagmamahal, para maranasan ko po na may pamilya pa ako, para mapuri ka at maawitan ka. Nakasama sila sa kabila po ng mga nararanasan ko ngayon. Alam niyo po, habang naglalakad siya, may umakbay sa kanya. Isang lalaki, nakasuot ng puti. Halika anak, sabi niya. Papasok sana ako sa church na yan eh. Pero nakita ko yung ginawa nila sa'yo. Halika. Sabi niya, pakikinggan ko yung awit mo. Kaya minsan alam niyo, may mga church na wala doon yung spirit ng Lord eh. Nasabi lang siya na church, pero hindi siya pinapasok ng Diyos. Kaya yung bata na yun, nagpuri siya kasama ang Panginoon. At kinomport siya ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus, sa yung Diyos na malapit sa puso ng mga tao. Kasi hindi siya nakatingin kung anong suot mo. Kaya lang tayong mga tao, doon tayo nakatingin sa panlabas eh. Sabi niya sa Samuel, hindi ako Diyos na nakatingin sa pisikal. Nakatingin ako sa puso ng tao. Kaya alam niyo po, ang ganda ng aral na yun na madalas akala natin yung church na pinupunta natin, di ba? Yun, ina-expect kasi natin yun eh, na church ang nagmamahal sa atin, church ang kukomport sa atin, church ang tutulong sa atin, church ang magmamahal sa atin. Pero minsan nasa oposisyon, alam niyo, nasa opposite ng ine-expect mo sa church na dapat yun yung divine place, di ba? Na may mercy ang Panginoon, na nakapreserve sa mga tao. Pero hindi eh. Na po, realidad po talaga na ganun po ang karamihan ng church ngayon. Amen? Kaya ngayon, nag-aaral po tayo. Na po, wag tayo masyadong low pool na, di ba, kailangan na ano tayo sa rules, di ba, na nakalimutan tuloy natin yung totoong rule na God is love. Amen? Kaya dito po, ano, pinaunawa ng Panginoon yung sa tupa. No? Yun lang yung sinasabi ko dito na pagmamalasakit natin. Na dapat masigit yung pagmamalasakit natin. Amen? Sa tao kaysa sa mga hayop. Amen? Mas andun dapat yung pagmamahal at pagmamalasakit natin sa kanila na hindi lang pinapagaling. Di ba? Kasi pag pinagaling mo yun, mas madali po yun tumanggap sa Panginoon. Di ba? Kaya alam niyo po, tingnan niyo yung pag-win ng soul ni Lord. Sa lahat ng mga maraming sumunod sa Kanya. Amen? Nakita natin, ano po, yung araw na yon, sinabi mismo dito sa salita na to. Ano po? Sinasabi ko sa inyo, sabi niya dito sa, sa verse po na pinag-aaralan natin. Amen? Pagkatapos nun, di ba, inunat ng Panginoon
Pinaunat ng Panginoon yung kanyang kamay. Amen, sa lalaki. 'Di ba? At gumaling po ang kabilang kamay niya. Kaya't umalis yung Pariseo. Yung Pariseo, ito yung pinakapari nila noon, mga tao na nagtuturo. Na po, at nag-usap-usap. 'Di ba? Kung paano nila maipapapatay si Jesus. Tingnan nyo. Mismo pong Pariseo, mismong pari, mismong alagad ng Diyos ang nag-usap-usap para ipapatay siya. Amen? 'Di ba? Minsan ganun po kasi yung at character ni Lord eh. Minsan si Jesus, 'di ba? Nung ni-restore niya yung kamay ng lalaki na yon. Amen. At pinagaling niya. Assuming halimbawa hindi yun gumaling, 'di ba? In-stretch out niya at hindi yun gumaling. Do you think mawiwin niya yung soul na yon? Amen. Madalas si Lord, alam niyo po, napaka-ano niya, alam niyo reveal siya, nire-reveal niya. Hindi niya tawag dito, pag madalas po si Jesus, kung mapapansin niyo sa bawat tinatalakay natin, Jesus, ano po, siya yung sometimes, 'di ba, ginagamit niya yung ceremony. 'Di ba? Yung mga pagtitipon para gumawa ng miracle, no? Minsan ginagamit niya po yung seremonya para ilay yung hand niya, 'di ba? Para po sa mga tao na may sakit. 'Di ba? Para makita nila that there is healing. Na po, meron talagang miracle. At totoo yung pananampalataya, 'di ba, na binibigay nila na hanggang ngayon kaya lang itinuturo ng Panginoon kung sino, 'di ba? At pinapakilala niya yung kanyang tatay sa panahon na 'yon, 'di ba? At makikita natin kung paano dito, no po, talagang kinakatagpo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan kung ano po yung kaya niyang gawin. At in respond, makikita natin na po, yung pagdi-display niya ng compassion, yung compassion po ng kanyang kapangyarihan. Na po, yung compassion ng kapangyarihan ng Panginoon, kasi andun yung habag ng Panginoon sa mga tao eh. 'Di ba po? Pero in respond ng mga religious na tao sa kanya. 'Di ba? Iba yung nagiging finding nila. They're finding fault imbes na magpasalamat, 'di ba? They're finding naghahanap sila ng pwede nilang ihusga sa Panginoon natin imbes na magpuri sa Panginoon. 'No po? Yung mga religious leader na to, amen. Andun talaga yung kritisismo, 'di ba? At yung kanilang mga rules, 'di ba? Yung law nila na religious ano nila na bawal magpagaling ng araw ng Sabat. Amen. No po. Kaya dito makikita natin na yung significant, yung kahalagahan na dapat na development na meron tayo. Na po, na matutunan natin na alam natin dapat yung hindi lang tayo nakikinig sa mga nagsasalita. Kasi ito pariseo to eh. So, ibig sabihin yung mga pastor natin, hindi ko sinasabing masama sila. Pero hindi dapat tayo basta nakikinig lang. 'Di ba? Dapat tayo mismo nag-aaral. Tayo mismo naghahanap tayo mismo nagfa-find tayo on how to have intimacy sa Panginoon. Na tayo mismo nagsasaliksik ng katotohanan para alam natin. 'Di ba? Na hindi lang tayo basta hinahanapan. Kasi even sa church, ang mga tao doon, hahanapan ka ng fault, di ka naman nahanapan ng goodness eh. Kasi that is the human nature. No, human nature ng tao, imbes na nakakatulong, 'di ba? Imbes na nakakatulong sa kagandahan ng church, minsan sasabihin mali pa 'yung ginagawa mo, pero alam mo naman sa sarili mo na, 'di ba? Pinapagawa sa 'yo ng Panginoon 'yung ginagawa mo. Pero hindi eh, minsan kasi kapag imbes na magpasalamat, 'di ba? Akala nila, 'di ba? They are competing. Minsan yung mga mahal mo sa buhay, yung mga pinapahalagahan mo na kapatiran, 'di ba? Minsan they are the competition na nasa mind nila. Amen? Criticism yung nasa mind nila kung paano nilang kinikriticize si Jesus that time. They are religious, kapatid hindi to unbelievers. Ang pinag-uusapan natin dito nasa loob ng church. Mga mananampalataya dahil nasa loob sila ng synagogue. Amen? Kaya nga napakahalaga po na tayo po ay matuto, 'di ba? Matuto tayo ng kahalagahan ng compassion. No po, lalo na sa mga may sakit kung paano tayong mananalangin sa kanila, kung bakit sila pumupunta sa church. Kasi nananampalataya sila, that is the right place. Amen?
'Di ba? Na sila po ay gumaling. Ipanalangin natin sila. 'Di ba? Magkaroon tayo ng compassion sa kanila. Amen. Salamat kasi hindi tayo nabubuhay sa panahon na yon na grabe yung religious na ano. Kaya nga ngayon, huwag tayo mabuhay sa rules na religion. Na po, mabuhay tayo sa relation, 'di ba? Sa relation ng love, 'di ba? Na binibigay ng Panginoon sa bawat puso nating lahat. Ano po? Napakahalaga po. Napakahalaga. Amen. Kaya nga sabi, nung panahon na yon, 'di ba? Nung malaman ng Lord na gusto siyang ipapatay ng mga tao na yon, umalis siya sa lugar na yon. Last verse po natin. Pero yung pag-alis niya na yon, maraming kaluluwa ang nasave at sumunod sa kanya dahil hindi niya lang pinagaling, 'di ba? Sa may sakit, 'di ba? Pinakilala niya din. Amen, yung kapangyarihan, 'di ba? Ng kanyang ama. Kapangyarihan na dumaloy sa kanya na kung paano naniniwala ako na yung mga tao na yan, hindi lang sakit ang pinagaling ng Diyos. Naging talagang mananampalataya sila. Kasi yung sinagog, Panginoon ang sinasamba nila, hindi naman ibang Diyos ang sinasamba nila sa sinagog eh. Amen? Si Yahweh ang sinasamba nila doon. Nasa Old Testament ang pinag-aaralan nila noon. 'Di ba? Lalo lang po pinalawak ng Panginoon yung kanilang pananampalataya at maraming sumunod sa Panginoon. 'Di ba? Dahil yung kanilang mga puso lalo pong lumambot. Yung kanilang mga puso, 'di ba? Lalong magkakaroon ng submission sa Panginoon. Amen. Dahil hindi sila ni-reject ng Diyos. Yung kanilang faith hindi ni-reject ni Jesus. Alam niyo, lahat pinagaling niya, wala siyang tinangi. Wala siyang tinangi. Dito maraming taong sumunod sa kanya. 'Di ba? Ibig sabihin pag sumunod, they become followers of God. Amen. 'Di ba? At hindi lang sila pinagaling sa sakit, pinagaling din sila at nagkaroon sila ng deliverance at salvation. Kaya tayo yung mga may sakit, amen, na pinapanalangin natin, dapat hindi lang yung kagalingan ng katawan at kagalingan ng sakit ang ating pinagpe-pray. 'Di ba? Matanggap din nila si Jesus. 'Di ba? Kasi aanhin mo yung gumaling sa sakit pero hindi naman na-deliver. Gumaling nga sa sakit, di naman tumanggap sa Lord. Amen? 'Di ba? Babalik at babalik lang din sila sa pagkakasala. 'Di ba? Mas mabuti po maging ano natin, principle natin itong ganito na ginawa ni Lord. Na hindi lang sila tumanggap ng physical na kagalingan, tumanggap din sila ng spiritual na kagalingan. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay sama-sama na magpuri sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Salamat po o Diyos, Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa bawat aral, Panginoon, na itinuturo mo sa bawat isa sa amin. Purihin ka o Diyos sa pinakamataas na pagsamba na lagi naming matutunan, Panginoon, ang compassion kung paano kang tumitingin sa tao na may awa na laging bago bawat araw. Turuan mo kami na magmahal. Turuan mo kami na tumingin ng mabuti sa tao imbis na tumingin ng masama sa kapwa. Tulungan mo kami na yumakap sa mga nangangailangan at mag-abot ng tulong sa mga needing tao, Panginoon, sa mahihirap, sa mga byuda, sa mga ulila, Panginoon. Tulungan mo kami na, Lord, maging pagpapala kami sa maraming tao, Panginoon, even sa kabila ng pangangailangan din namin dahil alam namin na tapat ka na magbibigay ng aming mga pangangailangan by your grace and glory, Father God. Kaya Lord, patuloy mong ipur yung goodness mo sa bawat isa, Panginoon, at sa bawat kapatid ko na nandito sa loob ng gawain na to. Mula po sa buhay na Ate Shirley, Panginoon, kasupanan, matanggap niya at ma-receive niya, mag-manifest po yung healing, Panginoon, sa word na to na pinag-aralan namin right now in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, Father God. Sa buhay po ni Ate Selena, Nanay Selena Francisco, ni Ate Christine, Panginoon, ni Ate Glyza, ni Ate Jane, ni Ate Kat, ni Ate Maria Allens, ni Ate Rosemary Isip, ni Ate Billie Jean, ni Ate Therese, Panginoon, Ama, itinataas ko po sa iyong paanan ang mga tao na to, 10 na kanilang buong pamilya mula sa kanilang magulang hanggang sa kanilang mga anak at sa kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Ipinagkakatiwala ko sa iyo, Panginoon, sa mga oras na to, O God, na patuloy ka pa rin, Ama, umabot, Panginoon, dahil hindi maikli ang iyong kamay, Ama. Haplusin mo nga po sila, O God, sa pangalan ng aming Diyos na buhay na makapangyarihan, na nakakaranas ng mga kasakitan sa mga oras na to. Kung paanong inuunat mo, Panginoon, ang kamay ng paralisadong ito, Panginoon, Lord,
we receive healing upon healing in the mighty name of Jesus sa mga oras na to, Panginoon ko. Lord, magministeryo ka sa kanilang mga tahanan sa oras na to. Haplusin mo kanilang buong katawan mula ulo hanggang paa sa lahat ng nakakaranas, external man yan o internal, O God, in the mighty name of Jesus, Father God. Lord, ikaw lang ang Diyos na makapangyarihan na magkakaloob kung pinahintulutan mo, Panginoon, at napahintulutan mo ang ganito, Ama. Lord, sa kapangyarihan mo rin hinihingi at hinihiling ko, O Diyos. Kuhanin mo. Kuhanin mo. Tinatanggal ko, Panginoon, sa kapangyarihan ng aking Diyos na buhay na sinasamba. Lord, itinatapon ko ang lahat ng kasakitan na to. Itinatapon ko sa pinakailalim ko saan to nagmula, Panginoon. Sa ilalim ng pit na yun, Panginoon Lord, na hindi ito ang portion namin bilang mananampalataya. Our portion is healing simula nung pinako ka sa krus ng Kalbaryo. Sa mga latay mo, Panginoon, tinatanggap namin yung kagalingan. Kaya sa mga oras na to, nananampalataya ako na bawat mahal ko sa buhay at bawat mahal namin sa buhay at bawat mga kapatid ko na nandito sa loob ng gawain na to, hahaplusin mo kanilang mga pamilya mula ulo hanggang paa, even sila, Panginoon, makakatagpo ka nila. Makakatagpo ka nila at mararanasin nila yung init ng pag-touch mo sa oras na to in Jesus' name, in Jesus' name. Ama, salamat po sa healing. Salamat sa deliverance. Salamat sa salvation, Panginoon. And I believe, Father God, na walang imposible sa'yo at patutunayan mo yan, Panginoon, na ikaw ang Diyos na nananatili, Panginoon, na nagpapagaling noon at nagpapagaling pa rin ngayon. Sinabi mo sa amin, mas mapalad kami na hindi ka nakikita. Kaya Lord, ano man ang ginagawa mo ngayon sa pamilya namin, sa mga mahal namin sa buhay, sa lahat ng mga pangangailangan namin. Panginoon, ngayon pa lang nagpapasalamat na po ako sa iyo. Kasi sinasamba kita, Lord. Pinasasalamatan kita, Panginoon, sa lahat ng kaya mong gawin. Even yung mga imposibleng bagay na kailangan nila, Panginoon, Lord, patuloy mo ang ipagkaloob sa kanila dahil ikaw ang ama naming mabuti sa langit. Hindi ka katulad ng mga ama dito sa lupa. Kaya Lord, tinatanggap namin ang lahat ng mga pangangailangan nila, even ang provision, Panginoon, sa pangako mo sa amin, kung paano ka namin isik, yung presensya mo, Panginoon, ang maranasan ng bawat isa sa amin, O Diyos. Ama, patuloy mo kahabagan yung mga anak mo. Patuloy mo kami kahabagan, Panginoon. At pag magpababayaan na yung mga templo na to, Panginoon, Lord, magamit ng kaaway, Ama, dahil marami pang mga tao, Panginoon, ang papatutuhanan namin na ikaw ay Diyos na buhay. You are Diyos, Panginoon, ng life, hindi kamatayan. Kaya, Lord, wala kang punerarya, Panginoon Lord, wala kang libingan o wala ka, Panginoon Lord, pinuntahan ng mga taong patay, kundi binuhay mo lahat. Kaya Lord, tinatawag ko yung Diyos ni Jacob. Tinatawag ko yung Diyos ni David. Tinatawag ko yung Diyos ni Moises. Tinatawag ko yung Diyos ni Pedro. Tinatawag ko yung Diyos ni Abraham. Tinatawag ko yung Diyos ni Paul. Tinatawag ko yung Diyos namin, Panginoon. Lord, heal them, O God, in Jesus' name. In Jesus' name, Father. Thank you, Father God. Salamat po, O Diyos. Purihin ka, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, 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 salamat sa pagbubukas mo ng langit. Salamat sa iyong mga kamay na hahaplos sa kanila, O God. In Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. Thank you. Ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa. Amen. Glory to God po sa buhay mo po, Sis Deb. Hallelujah sa mensahe na ibinaba po